Si Jose Jobito Canada hay Yaihesh Yaihesh 샤사 요셉 원이십니다. 세르보 카나다에서 살고 있습니다. Si Jose Jobito Canada Jose ang pangalan ko. Jose ang pangalan ko. Pangalan, pangalan ko. Jose ang pangalan ko. Jose ang pangalan ko. Ngayong taon, apat na pong limang taon ako. Apat na pong limang taon ako ngayon. Ilang taon ako? 45. Ako ay bunso. Bunso. Ito ang aking kuya. Kuya, mas matanda. Siya ay 47. Siya ay 47. Ilang taon na siya? Ilang taon na siya? Ilang taon siya? 47. 47 taon siya. Ito ang aking ate. Ang ate ko. Siya ay 49 na taon siya. 49 na taon siya. So, mas matanda. Mas matanda. Ako ang bunso. So, tatlo kaming kapatid. Ate ko, mas matanda. Pinakamatanda, 49 na taon siya. Ate ko. Kuya ko, 47 taon siya. Mas matanda. Ate ko, kuya ko, ako. Ako si Jose. 45 taon ako ngayong taon. Kaya, mali. Mali. Ako ay 45 taon. Kuya ko, 49 na taon. Ang ate ko, 51 taon siya. Nakalimutan ko. Bloop. Nakalimutan ko. Kaya, ako, kuya ko, ate ko. Okay? Hindi 47 taon siya. Hindi siya 47 taon. Kuya ko, hindi siya 47. Hindi siya 47 taon. So, yeah, nagkamali. Kamali. Wow. Okay?
Ito ang aking kapatid, mga kapatid. Okey? Magkapatid kami, magkapatid kami. Ang aking tatay o ang tatay ko at ang nanay ko, tatay ko, ang nanay ko, hmm, ang tatay ko pinanganak siya pinanganak siya noong 1948 taon siya pinanganak. Pinanganak siya noong 1948 taon. Nanay ko mas matanda, pinanganak siya noong 1947 taon. Kaya ang tatay ko, ano bang mathematiko nito? Ang tatay ko ay 77 taon siya ngayon. Okey? Nanay ko 78 taon. 78 taon siya. 77 taon, 78 taon nanay ko. Ito ang aking pamilya. Hmm, ya kaya ang pangalan ng aking kuya o pangalan ng kuya ko ay hmm, Luis. Luis. Luis ang pangalan niya. Jose ang pangalan ko. Ate ko, Lisa ang pangalan niya. Nanay ko, Angie ang pangalan niya. Ang tatay ko, Luis din ang pangalan niya. Luis din ang pangalan niya. Luis ang pangalan ng kuya ko. Luis din ang pangalan ng tatay ko. Eh, pareho silang dalawang Luis. Ang buong, hindi kalahati, buong pangalan ng ate ko ay Angelisa. Pangalan ng nanay ko, Angelina. Yun ang aking pamilya. Ilang taon kayo o ikaw? Ikaw, kayo, maraming tao, kayo, o ikaw. Ilang taon ikaw ngayon? At ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo?
pakisulat sa baba ng description ng video, sa baba ng video, ang iyong pangalan. Ang pangalan ko, halimbawa, Jose ang pangalan ko. Ano ang pangalan mo? Ilang taon ka? Ilang taon ikaw? Ilang taon ka? Ilang taon ikaw ngayong taon? Ilang taon ikaw? 47 taon ako. 47, 45 taon ako. O 5 taon ako. O 2 taon ako. O 20 taon ako. Pakisulat sa baba ng video. Pakisulat o paki-type, pakisulat, pakisulat, pakisulat sa baba ng video. Ano ang pangalan mo at ilang taon ikaw? Salamat sa inyong panonood. Hanggat sa muli, paalam. Paalam. Thank you very much for stopping by. I'm genuinely hoping that you actually enjoyed that video. At the very least, got something out of it. So my goal has always been, and will most likely always be, to approach things in a very genuine way, and that includes when it comes to languages. It's good to pick it up. I grew up bilingual, and I understand what it's like to having to kind of toss in between the two languages, where it's you're wondering about like fluency. Are you really communicating? And I really want that for people. Because I wanted it for myself. I feel like that's my painter purpose. So it's languages to me more than just language and communication. It's deep into the subconscious, and it's very childlike. It's very much like a very natural function of being in this physical world. So thank you very much for watching again. I hope you got something out of that. If you have any questions, let me know, questions below. And also like and subscribe, hit that like button, share with it whoever you can. I will do my best to continuously post more videos like this that will help people to hopefully really get into something more than just talking and communicating, and something deeper. I'm hoping to do more videos that are more connected to all this life stuff, just being life and living, and hoping that you could share with me. I'm actually hoping to also open up a sort of like a live class where it's you and me going through what we're going through, as interactive as possible. The more we embody what it is that we're doing, the more it's going to feel like it's real. When emotions are involved, especially emotions, that's where it gets into the long-term memory down there, and even more, and actually really pick up the language, when it comes to this language. But thank you very much for again watching. Hope you like that. See you next time. Have a good day.